Right. Good evening. October 31, 2023. Our topic is prepping and paranormal. This is Hagbayon channel. We are joined by my tokayo, Jose Rizal Adventures. Let's have what we call as the channel ID. Teka lang. Nagkakaroon na naman ng pagtaas ng COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Subalit ayon sa gobyerno, wala raw Dahil ang pagsuyo ko ay multong haplos. Huli na akong lumampi ng 1,000 taon. Papailing ning paggamit ning folk beliefs related to the municipal. Nunglo or the Kinabayo could very well be an articulation of this folk. There we go. Farther forward. And we'll go to the false shield. At saka ito, syempre, ang ating sword. Kasi naman, ano po, kung talaga may sword lang itong Alright. Prepping and paranormal. Kasama natin si wala nang iba, kundi si Jose Rizal Adventures. Current content sa aking vlog sa Hagbayon ay ang prepping for World War III. Pwede niyong mapanood yung live stream namin ni Tokayo noong isang gabi. Tokayo, anong latest content mo ngayon sa Jose Rizal Adventures? Yes, Naalala mo? yes. Yeah. Actually, naggagawa ako ng mga airgun videos ngayon, no? Sabi ko nga, lately, Okay. nahihilig ako sa mga airguns. Sabihin, bumabalik, no? Yung mga airgun pistols, airgun rifles. So, sabi ko, okay, maggagawa ko ng time para mag-shoot or mag-test. And then, excuse me, so lately, may binili ako. So probably in the coming days, mag-unbox tayo. Yeah, actually, Tokayo, I remember the very first video I saw sa channel mo, yung sa airgun. Talaga? Oo, airgun para sa mga Pinoy prepper. It was a really, really good video, napaka-encouraging. Kasi, you know naman, mahirap yung firearms. Yes. Acquisition sa Pilipinas. Kaya napapansin So, ko nga, no? Napapansin ko yung yung pulso ng mga kababayan natin. You are leaning towards air guns. So dahil mahirap yung firearm ownership, may magsasalita na naman, ay hindi naman mahirap eh, kailangan basta mahirap yan kasi galing ako both sides of the world eh. Na-compare ko eh. Mahirap diyan. Okay? Nagli-lean towards air guns yung maraming air gun enthusiasts diyan sa Pilipinas, to the point na kino-compare ko yung mga air guns diyan, no? Meron din siyang distinct na characteristic in terms of pag sinabing Filipino air guns, ganito mga air guns dito. Iba talaga compared do sa mga yun sa international market na ready to buy air guns, no? Isang notable aspect is yung mga air guns diyan sobrang titibay kasi gawa sa kahoy tsaka bakal. Hindi lang bakal stainless steel pa. Talaga ang kikintab. So, yun nga ang ang sanang ma-expand pa, yung ma-promote pa yung air gun sa Pilipinas. Talagang makita mo yung craftsmanship. Kasi mano-mano ang gawa eh. Mano-mano ang gawa. Yun gusto ko sana malaki yan eh. Kaso hindi lang talaga ako makakapagdala dito. Pero siguro, ang plano ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, mag-showcase ako ng airguns dyan para makita rin ng ibang mundo. Kasi iba talaga yung airguns natin. Example pa, yung airguns natin, mostly CO2, no? CO2 kasi mainit sa bansa natin, mas conducive siya for CO2 air guns. Kasi yung expansion ng gas ng CO2, mas maganda pag mainit ang environment. Kasi malamig yun eh, tas mainit, mas malakas siya. Okay? So,
yan, mas ano no, so mas marami diyan ng CO2. To the point na nakikita ko yung pulso ng mga kababayan natin, ano na rin, papunta na sa direction ng PCP, no? PCP, gusto kong Yeah. ma-educate mga kababayan natin na sobrang mahal naman. PCP sobrang mahal. Kapon nga, may napanood ako na tatrabaho lang siya sa bukid, no? Sabi niya, pag wala daw anihan, walang kita, di ba? Tapos ang nakayanan niya lang bilhin yung yung foot pump. Tapos yung mga kababayan natin, no, ang baba ng tingin sa foot pump, parang yun yung kasi pinaka-bottom ng ng hierarchy ng mga air guns. Pero as a prepper, ito papasok ko, interject ko, no, na-attract ako doon sa foot pump kasi wala ka nang kailangan, pellets na lang kailangan bibilin mo, di ba? Yeah. Unlike CO2, kailangan mo pa pumunta sa bayan para bumili ng CO2, magpakarga. 'Di ba? Hindi siya para sa prepper 'Di ba? So, although kahit gaano kaganda ang CO2, hindi siya pwede sa prepping kasi dependent ka doon sa sa gas system niya sa CO2 niya Paano kapag SHTF sarado yung hindi ka na pwede magpakarga, 'di ba? So walang silbi ang CO2. Pero mag-isip ng mga Pilipino. Nakita ko meron na diyan gumagawa ng combination, CO2 tsaka foot pump. Ay, oo. May nakita na ako. Yeah, ang galing naman. Nakita ko may mga brand new, ganun So yung foot pump, nilagyan nila ng access sa ilalim, pwedeng lagyan ng CO2. Sabi ko, okay ito, pwede ito sa prepping kasi dual purpose siya Dual propellant siya 'di ba? Dual. Pero yung dalawang lumang gumagawa ng air guns natin, yung Estrella Parco at saka yung isang foot pump, yung dyan sa Sukat Paranaque. Hindi ba, hindi na yung squares? Wala na yung squares. Escopeta, wala na yun. Escopeta na lang. Escopeta at saka squares. At saka yung Estrella Parco. Yung Escopeta daw, gusto na nilang i-discontinue yung foot pump, no? Kasi yun yung pinakamura, pinakamababa. And yet, ngayon daw, ang daming bumibili ng foot pump. Sabi ko, sana wag nilang i-discontinue kasi parang andyan yung identity ng Pilipinas. Di ba yung mga gamit sa Pilipinas Wala namang ganyan sa US foot pump na air gun. Although hindi siya ganun ka-choppy. Ka-choppy ka. So although hindi siya ganun ka-accurate, dapat doon mag-concentrate yung mga manufacturers paano siya i-improve. So, yan ang mga pinagkakabalan ko ngayon pero incorporated pa rin sa prepping. To kayo? Okay ba signal? Nag-choppy kanina, to kayo. Pero anyway, nag-choppy ng konti. Anyway, I'm sure when we play this, after when we play this later, hindi na yun choppy. Now, speaking of air guns, when I was maliit pa ako noon, napasama ako sa yung bang group na air gunners, group of air gunners, bata pa ako. Isang town dito sa Bicol, I was with them on a Sunday. As I was trying to shoot a bird. Tapos pag fire kong ganun, medyo siya horizontal, hindi siya pataas, which is hindi dapat kasi baka may tao. Yung pag-fire kong ganun, parang tinamaan ko siya when I went to the dun sa target, hindi ko mahanap, and then I heard people behind yung parang may vegetation dun I heard people behind it. So natakot ako baka may natamaan ako doon sa likod. So ang ginawa ko, kasi I could hear them dito lang sa other side lang nung mga dahon-dahon. Ginawa ko, gumapang ako sa ilalim. And then pagdating ko doon, wala namang tao. Wala naman ako nakitang tao. As in, wala naman. But I could hear them earlier. Kaya nga ako nag-worry na baka may natamaan ako ng tao. So, I think yun ang entry point natin, yung kwento na yun.
sa topic natin, which is paranormal and prepping. Pasok Ayan. pa Kasi, pasok kasi, pa din eh. ganun nga ang pangyayari. Sabi ko, asan yung mga tao na yun? Narinig ko sila eh. Maliit pa ako nun eh. And sabi ko, asan sila? Kasi meron talagang tao eh. Sa other side lang nung vegetation, gumapang ako. Wala. Kasi I was afraid baka may natamaan ako doon. So, yun ang ating topic. Kasi prepping and the paranormal, which is a rather unique topic. Ito kayo. By the way, Halloween dyan sa inyo, di ba? Halloween din dito eh. Halloween Ano ng ngayon? gabi. October 31 ngayon eh. Ng gabi, yeah. Oo. So Halloween October 31. Yan, happy Halloween sa inyo. Halloween din dito. Yan ang aking pag-usapan ngayon. Prepping and the paranormal. Pero sa iyo, Tol, Tokayo, what is the paranormal? Paranormal. Konting ano lang. Yeah, paranormal para sa akin, without looking at the dictionary, Yung para sa atin lang. anything outside the normal and usually associated yan sa mga spirits, mga ghosts, mga ganon. Oo. Kaya nga merong question, is there such a thing as paranormal? Yeah, meron. There was a question na binato. Do you know Jaime Licauco? Yeah. Tokayo, di ba? Yes. Ibinato sa kanya long time ago, tapos sumulat siya yung sagot sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer long time ago about that question, to answer that question, na is there such a thing as the paranormal? Ang sabi niya sa evaluation niya, everything is normal. Para sa kanya, the paranormal is actually normal. Do you agree? Yeah, In a way? hindi. Iba kasi si Mr. Licauco. So para sa kanya yun normal sa kanya, baka hindi normal sa atin. Pero siguro ang point of view niya is it is normal kasi it is true. Parang andito 'yan, no? Parang andito 'yan eh. The people that are saying that it's not true kasi hindi sila nakakaramdam and hindi nakakita. Meron akong i-offer na explanation diyan, no? Kasi yung natin, so sabi ko nga para kay Mr. Licauco, normal 'yon kasi alam naman natin na siguro open yung third eye niya or mas sensitive siya sa mga ganyan, no? Ito scientific fact to. Yung mata natin or yung tayo as a human being, nagva-vibrate tayo as a certain frequency. May certain frequency tayo yung katawan natin. Okay? So, quick Google search. Sandali. So, yan. And, yan. About humans can detect sounds in a frequency range from 20 hertz to 20 kilohertz. Yan. So may affected tayo ng frequency. And related yan dun sa multiverse theory, no? Multiverse theory. So science to ha. So isang lugar, sabi mo na isang planet. Pero maraming universe yan. Maraming lugar yan. Multiple nga, multiverse. The reason na hindi nagkakakitaan at hindi nagkaka-interact kasi iba-ibang frequency, no? Iba-ibang frequency, yeah. So ito ino-offer ko explanation, no? This is the reason why yung ibang tao nakakaramdam, nakakita, yung iba hindi. No matter what, kahit hamunin nila, magpakita kayo, wala sila, no? Kasi everybody's different. And then pag na-establish natin yung fact na nag-ooperate tayo, yung katawan natin nagva-vibrate in a certain frequency, yung mata natin nakakita ng certain frequency, yung ears natin nakakarinig in a certain frequency. What if may mga tao na nag-extend yung abilities nila beyond the normal frequency? No? Imagine niyo paano, siyempre papasok diyan yung yung mga DNA anomaly na sa ilang bilyong tao, meron dyan syempre na mas enhance yung hearing nila,
mas enhance yung eyesight nila, no? Kaya yung iba nakakita na, uy, multo, nakakita. Kasi same place, pero may ibang tao na gumagalaw, may ibang And may theory diyan na yun nga, may mga beings na they can move around the multiple universe. That explains, para sa akin, it explains yung mga ghosts, yung mga aliens. Kasi yung mga beings na yan, mga supernatural beings, kaya nilang magtawid-tawid sa mga universe na yan. And may mga tao, humans, na na-detect sila. And konti lang yung mga ganyan tao. Kaya kasi sabi na, yan, siguro open yung third eye niyan. Kasi nakikita niya yung hindi natin nakikita. Pero same lugar lang tayo nakatingin. And ako, personally, nakakita na ako. And most of the time, nakakaramdam ako. No? Kahit, kinikilabutan niya ako kasi as much as possible, ayoko pag-usapan to eh. Pero sabi nga ng mga audience ko, at least once a year. Once a year, Pag-usapan. Yeah. Ayoko pinag-uusapan eh. Kasi, kinikilabutan ako kasi nga nakakita ako tsaka nakakaramdam. No? Wala pa akong naririnig pero nakakaiba pero may nakita na ako at may naramdaman. No? And ito ang payo sa akin ng pasyente ko dati na Pilipino na meron din ganito. Sabi niya, pagka daw may nagpakita sa iyo, wag mong i-encourage. Wag mong i-encourage kasi yayain niya yung mga ibang entity. Sabi, uy, ito si Jason, nakakita, punta tayo. Kasi gagawin kanilang gateway para makipag-communicate sa human world, sa mundo natin. Kasi nga, hindi lahat nakakita Hindi lahat nakakaramdam. So, in a way, tama yung mga movies, no? Like Insidious, ganyan. Pag nalaman nila nakakita ka, pupuntahan ka nila, palagi ka nilang bibisitahin. Kaya ang advice niya sa akin, i-ignore. Huwag mong pansinin kung gusto mong mawala. Kasi the more na ganito, yan, ini-encourage mo sila. Kasi alam nila nakakita ka. Lalo siguro if you address them directly. Talagang nakatingin ka sa location nila. And you address them. Some people kasi they talk to when they feel something, they talk to them pero parang in general terms. Diba? Parang kung nandito ka, kumakatok ka diyan, gusto mo buksan ko tong pinto or gusto mong bang lumabas or something. In general terms, pero lalo siguro kung nakatingin ka direkto. Yung encourage yun eh. Yeah, kaya ako ayokong makita, ayokong maramdam kasi wala naman ako napapala eh. Buti kung pinapayaman nila ako or what. Hindi, ang problema, they will pester you na, magpaparamdam sila sa iyo palagi. Kasi there was a time na ang dalas magparamdam sa akin nung nagtatrabaho pa ako noon sa dialysis clinic, na ako lang naiiwan, naabot ako ng gabing-gabi. Nakakaabala sa normal life pag nagpaparamdam sila. Ibig sabihin, wala namang ginagawang sa iyo para umunlad yung buhay mo, no? Na nahihinder lang yung normal daily activities mo. Kaya, as much as possible, ayoko na rin eh. Paano kung nasa Philippines ka to kayo, tapos kunwari nag-camping tayo, tapos yung lugar ay World War II battle site, tapos ang makipag-usap sa yung multo or spirit, Japanese officer, sinasabi kung asan yung hidden treasure, yun ang masaya, no? Pero alam mo, may experience ako sa ghost, yung nakakita ko talaga na face to face. Hindi sila nagsasalita Pero mararamdaman mo kung anong gusto nilang iparating sa iyo. I don't know. Really? Ano ba yung mental telepathy? Parang ganon, yeah. Parang nagsisend sila ng message pero hindi words. Like for example, yung nag-camping ako dito, yung alas 2 ng madaling araw, may nakita akong lalaki nakahubad baro pero naka-short. Tapos yung mukha niya ang dilim. Kahit anong gawin mo, madilim, hindi mo makita. Kumaganyan lang siya sa akin, Pero hindi ako natakot sa kanya. Parang nagpaano siya na siyang message na hindi ka matatakot Mararamdaman mo na hindi ako natakot at that time. Actually, gusto ko pa nga i-decipher kung anong gusto niyang sabihin Gumagano lang siya. Tapos nagsasalita siya ng gibberish.
Ganyan, hindi ko maintindihan. Ayoko naman siya lapitan, syempre. Pero, para ka rin, yung moment na ma-freeze ka din na hindi mo alam kung ano gagawin mo. Pero, generally, hindi sila nagsasalita eh. They communicate to you through feelings na mararamdaman mo na hindi siya nakakatakot, hindi siya masama. Yeah. Meron lang siyang gustong isabihin para sa akin. Hindi ko lang maintindihan at that time. Kasi nga, hindi ko ini-enhance yung kung sabihin mo ng capability, hindi ko ini-enhance ayoko na explore Kasi gusto ko nga talikuran Yun nga. Yeah. Ito pa pala, last night, share ko lang to kayo, no? Nanonood Sige. ako nung sa Jessica Soho. Feature Ay, nila kagabi, Kagabi, Feature nanood din nila. kami. Yeah. Pero yun, iba-ibang mga clips pinanood ko. Pero isa din sa na-feature nila yung Diplomat Hotel. Na-feature nila yung Diplomat Hotel. Doon pa lang, nakita ko kahit nasa TV, no, kinalabutan ako. So, sabi ko, meron doon. Meron doon. I don't have to be there para malaman na meron. Merong doon. Pero tol, di ba, as you said, it's possible, di ba, you were not afraid, di ba? Nung makita mo yung naka-short na yun, hindi. Pero ito sa Diplomat Hotel, iba tatakot ako Kinalabutan ako dito sa Diplomat Hotel meron dito Meron dyan sa Diplomat Hotel. Kaya, sabi ko, yun yung isa pa sa napapansin ko. May mga feature din yung Jessica So, pag sabi ko, wala yan. Sabihin na lang nila. So, hindi lahat baka sabihin nyo, lahat naman ng nila. Hindi, may mga segments sila minsan na wala akong nararamdaman Lalo na kunyari yung mga bahay-bahay, yung mga wala akong pero yung sa Diplomat Hotel, meron ako nararamdaman na may something doon. No, kahit nag-uumpisa pa lang. Ang pinagtatawa ko to kayo, bakit may security guard? Sabi ng anak ko, bakit may security guard dyan anong binabantayan nila dyan? Anong binabantayan nila? Wala lang laman dyan. Ano papantayan nila? Pinapahirapan lang nila yung security guard. Para tinotorture lang yung security guard. Ano papantayan? Kita mo nangyari. Di ba? Yung mga Kaya, kwento niya, kung ano-ano na lang, minsan sa panaginip. Yeah, sabi ko nga, kasi natulog ka Sabi ko sa kasi natulog ka Doon sabi ko doon sa security guard, kung kausap ko lang. Huwag ka kasi matutulog kasi mas may access sila sa iyo pag tulog ka Alam nyo ba 'yun? Kasi yung conscious mind natin nakatulog yung conscious mind. Off. So off tayo So mas madali nila tayong ma-penetrate pagka tulog tayo. Ibig sabihin, ma-penetrate yung mind natin. So pag ganyan, huwag kayong matutulog. No, alam mo lang Diplomat Hotel 'yan. Plus trabaho mo sa security guard, magbantay. Huwag kang matutulog. Magbantay. Yeah. Nagtataka ko lang talaga anong binabantayan nila. It's possible na maybe para maiwasan siguro na may mga maiwasan yung mga undesirable na mga tao na pumasok doon. Yun din ang sabi ko sa mag-pot session, ganyan, mga drug addict, ganun. Yeah, pero okay, rape, may mangyaring mga rape doon, mga ganun, crime, dalhin doon. Pwede rin, no? Pwede rin. Pero siguro ma-prevent. Pero how about this, Tokayo? Di ba sabi mo, sa Diplomat Hotel, you felt weird about the place and sabi mo, meron dito. Is it really that nakadepende pa rin sa entity nandun For example, nakadepende sa suffering nila sa lugar na yun. Kung nag-suffer sila doon o kung hindi naman. In that case kasi, Diplomat Hotel, di ba, napanood natin, parang may mga madre at pari doon dati na yung pinasok ng mga Hapon, tinorture sila at pinatay. Kaya ganun lang siguro yung negativity nung energy. Pero by that, yung segment na yan, pre, nung pinapanood ko yung reenactment nila, sabi ko, ba't ganito yung mga Hapon at that time? Why do they have to be so cruel? Brutal. Brutal. Why gano'n? It's one thing na igirahin mo yung isang bansa. Pero bakit
mo kailangan itratong ganun yung mga ano, lalo-lalo na non-combatants, mga nuns Yeah. and priests, no? I don't know what drives them to do that. Oo nga. Bakit ganun ang ano nila? Ibig sabihin, Before, kung ikaw sundalo ka, makikipaglab, pero bakit ganun mo ititreat yung mga tao doon na inabutan mo? And all related people, dyan, all people, oo. nuns and Mga, priests, mga pare pa. Oo. pare tsaka madre. Isipin And- mo nga to kayo, nung panahon nung mga Roman, di ba, Roman Empire, Roman ba yun? O yung mga Germanic tribes, nag-survive yung Holy Bible. Di ba? Kasi yung Holy Bible, nung una, yung mga ibang part ng Holy Bible, nasa utak lang ng mga scribes. Tapos, sinachat lang nila. Not entirely, not the entire Holy Bible. And then when the tribes, so yung mga, kumbaga, tinatawag na mga barbarians, di ba? Parang ganun. When they got to the monastery, mga ganyan, nung makita nilang yung mga nandun, mga monghe, mukhang harmless naman, di naman nila pinatay. Kaya nga Oo, isipin mo, mga barbarian pa raw yun eh. Yun nga, Ito, yun mas modern age people to mga Japanese. So kung hahaluan mo Weird, ng no? kung hahaluan mo ng philosophical point of view, what drives a person to do those things, no? Talagang brutal yung pati yung pagpatay daw, no? So, Yeah. meron bang meron bang halong psychological impairment yan dahil Siguro. yung scars of war? Alam niyo sa war daw, ang unang namamatay yung innocence di ba? So, ibig sabihin, nawawala na yung humanity mo, nag-iiba ka na, nagiging beast ka na talaga. Or, kung haluan nyo ng paranormal event yan, baka, May possession. Yeah. Ang possession kasi, minsan talaga, hindi naman talaga possess Yung, alam nyo yung suggestion, yung masasamang entity, they can suggest to you what you need to do. The Son of Sam. Alam mo ba si Son of Sam? Yung serial killer sa New York na kung ilan yung mga pinatay niya. Nung nahuli siya, kinikilabutan ako. Nung nahuli siya, alam niyo sinabi niya bakit niya ginawa yon? Kasi kinausap daw siya ng aso at inutusan siya pumatay. Okay. Imagine nyo, takot yun, di ba? Kasi nga, kung kasi yung mga pwede mag-possess ng ibang animals or tao pero naipag-usap sa kanya yung aso telepathically to do those gruesome things. Pero related pa rin sa paranormal na alam naman natin may mga shapeshifters, may mga ganyan and possession. Yung pelikula ni Denzel Washington na yung kumakanta siya yung serial killer. Yung pag nahawakan niya, pwede siya lumipat, yung spirit lumilipat. No? Hindi mo matanda. What's title nun? Nakalimutan ko na Basta yung si Denzel Washington, yung killer, nung na-discover niya, although movie to, pero tingnan niyo yung, yung events. Kasi usually mga writers, nagre-research din yan Hindi naman yan minsan, iniisip lang din nila Nagre-research yan na, may mga ganitong events. So doon sa movie ni Denzel Washington, meron doon serial killer na hindi nila mahanap-hanap. The reason, tumatawid yung spirit. Once na mahawakan ka niya, pwede siyang tumawid sa'yo. So, in the end, dun sa ending na, nalaman ni Denzel paano patayin yun. Niyaya niya hinamon niya yung spirit sa secluded na cabin. No? Secluded na cabin. Tapos nung time na ipopossess siya, parang pinoison niya yung sarili niya. No? Akala niya panalo na siya, may dumating na wolf. Nung dinilaan siya, lumipat sa wolf. So, it is possible na may mga ganong entity na pwedeng tumalon. Kaya, if you think about it, kung babalikan mo yung history natin, history of man, maybe that's the reason why hindi nahuhuli yung mga serial killers. Kasi they get possessed. And when the time comes na mamamatay na sila, nagja-jump sa susunod na tao. Pwede, di ba? Pwede. Kung di ba?
Although syempre, meron na naman tayong mga naysayers na hindi maniniwala, pero if you think about it, paano kung ganun yung entity? Paano mo nga siya mahuhuli? Kung kaya niyang tumalon from one person to another or from one being to another kahit hayop, mahirap nga naman hulihin. Yeah, oo. Teka, nahulog yung ballpen. Aha. Yun na. As I was saying, my experience ko kasi sa paranormal din when I was a lot younger. Mag-aaral ako noon sa Manila and ako at saka yung pinsan ko ang nakakita sa isang very old parang bang boarding house sa Pare Fallen ang sa may title. Gastambide, di ba? Ang dami doon mga old. Okay. Sige. Fallen. Okay, tuloy. Nung makita namin yung entity, nandun siya sa loob ng kwarto. One of the rooms na supposedly for rent. And what happened was, I saw it. I told my cousin about it. Sabi ko, ano ginagawa ng matandang yan dyan sa loob ng kwarto na yan? Nakabarong pa. So sabi natin sa landlady, kasi yung landlady, umalis muna to get some keys, mga liabe, mga susi. Tapos, when she came back, we told her, mayroon po kayong bisita dyan sa kwarto na yan. Nakabarong matanda. So sabi niya, huwag niyong pansinin yan. Bisita ko lang yan, ganyan. Tapos pumunta na siya doon sa isang part ng building. So sumunod daw kami. So before following her talaga, we followed her, pero before really going to that direction, sinilip ko yung kwarto. Kung asan nakita ko yung matanda na umupo sa isang empty bed. Kasi may portion yung room na hindi kita eh. Umalis siya, tumayo siya, pumunta siya sa part na hindi kita. Pumasok din ako sa kwarto na yun. Wala kami nakita. Pero, when we saw it, parang normal lang siya eh. Parang normal, a little bit pale. Di rin nagsasalita as you said, a little bit pale. Parang nakapag-communicate siya ng something like a heavy emotion, like sadness. Kasi parang malungkot siya talaga. Pero I was thinking maybe this guy is a judge. Kasi matanda na angas. Tapos nakabarong. Mukha siyang yung typical na matanda ng abogado na gano'n. You know? Or a judge na matanda na. So yun, wala rin ako na feel na takot or fear. So bagay, I've been hearing na pag bigla mo makita, wala ka namang mag-fear, mararamdamang takot talaga. Lalo pag biglaan. Kala mo normal lang eh. Yung ngayon sinasabi sa Baguio, di ba yung isa sa mall sa Baguio, building daw yung nagumuhulong nung lumindol dati, di ba yung Hyatt Hotel pa nga, bumagsak. Tapos meron daw doon mga masasalubong mo sa hotel na yun, actually hindi na yun mall goers na buhay. Actually, mga spirits na yun sa Baguio. It's an urban legend doon sa place. Tama na? So, do we consider the paranormal when prepping? What do you think? Depende sa tatanungin mo dahil sabi ko nga sa'yo, hindi lahat ng tao nakakita siya, nakakaramdam. So, yung siyempre, yung never in their lifetime na naka-experience ng ganyan, hindi nila kino-consider yan. Pero siguro as Filipinos, yan, palaging siguro part of our culture yan, kino-consider na pag bago kunyari, nag-explore ka sa lugar, tabi-tabi po, mga ganyan, di ba? Or ayaw, di ba pinalaki tayo ng ganyan na, baka meron ka dyan matamaan na hindi mo nakikita, mga ganyan, sinasabi. Pero, yan, sabi ko, depende, no? Pero, yung mga katulad natin na pinalaki ng gano'n, siguro, yes. And lalong-lalo na pag nasa gubat ka. Sa city,
I doubt na i-consider nila yan. Pero kung ano ka, yun nga, alam mo yung nag-exist yung different entities, oo. Kasi sabi ko sa inyo, meron pa pala ako i-share na experience, talaga ito, personal. Yung anak ko, no, yung anak ko, yung bunso ko, si AJ, gumigising niya ng gabing-gabi, tapos tinuturo niya yung isang parte ng kisame. Sabi niya, takot na takot siya. As in, makita mo sa mata na isang tao yung pag sobrang takot yung kala mo maiihina sa takot. Hindi yung basta natakot lang nanood ng pelikula. Hindi. Takot na takot siya tapos hindi siya makapagsalita. Tapos, noong time na yun, syempre, gusto mong mapakalma yung anak mo, matapos yung kinuha ko yung, meron kaming holy water, minisikan ko yung side na yon, tapos binanala siya natulog. And then, ang problema, naulit-uli. Sabi ko, anong gagawin ko? No, okay, ito, kunyari, normal individual ka, sabi, anong gagawin mo? Kanino ka hingi ng tulong? Hindi mo naman pwedeng basta sabihin sa mga kaibigan mo to dahil pagtatawanan ka, hindi lahat accepted So, baka isipan pa nila, may sayad kayo, ganyan, may mga kababayan tayo ganyan mag-isip. So, may stigma kasi, kaya hindi yan basta sinishare yung mga ganyang events. No? So, mahirap humingi ng tulong. Hindi mo alam kung kasino yung kaparehas mo na wavelength. So, nung wala na ako mapuntahan, nag-research na lang ako online. Sabi ko, gusto ko i-solve to on my own. Ano mabisang pang kontra sa mga ganyan? Doon ako na sa mga amulets or yung mga ganyan. Kaya naniwala ako kasi kaya bumili ako ng to, no? Bumili ako ng ganito, mga ganito. May mga may other terms ng mga amulet? Sa Tagalog, anting-anting, charm, agimat, ganyan. So, tumingin ako lang ng agimat for to ward off evil spirits. Yun ang ko Kung may mga tao bumibili ng pampaswerte, pampagood health, happy, ito, ko to ward evil spirits. And lo and behold, hindi na naulit. And palagi ko tong suot, hindi ko tong inuubad, kaya siguro kahit magpunta ako sa mga liblib na lugar, yung sa property ko, gubat yun kahit wala ako kasama, ay hindi ako natatakot, no? I don't know kung maniniwala, yung mga panahon nito, I don't know kung maniniwala kayo gano'n. So, I feel it's working kasi wala nagpapakita sa akin Tokayo. Ayun to kayo, naghang ka. Yan, naghang siya. Hintayin na natin siya bumalik. Pero yun nga, I feel it's working. Yan, Naghang ka, Jason, naghang ka. So I think it is one of the reasons bakit wala na nagpapakita sa akin. No? And sabi ko, hindi ko to pagpapalit. Because I think it's working. Kasi mula nung ginamit ko to, wala na nagpapakita sa akin. Hello, Tokayo. Naghang siya. Yan, nawala siya. So, ayun. So, tatanungin nyo, ba't di mo tanggalin yan para ayoko nga may magpakita sa akin Ayoko nga Kasi, natatakot lang ako. Wala naman, pero, I don't know. Meron ako i-share mamaya na isa sa mga, mga pinag-iisipan ko dati pa. Naghang na si Tokayo. Okay, so yun. When prepping, sama ba yung paranormal? So, it doesn't hurt.
no? Pagka in-incorporate nyo, like sabi ko nga ito, wala namang masama. Pagka, ano ko, pagka, yan, pag nagka-camping ako, pag nag-explore ako ng ano, lalo na sa mga gubat, it doesn't hurt na meron ka nito. Kung totoo nga na pangontra siya sa evil spirits, then I think it's working kasi wala akong nararamdaman. So, it's up to you. And sabi ko, iba, bumibili ng charm or amulet for wealth, mga ganon, good health, and everything. Ito, to ward off evil spirit ang ano, napili ko. To ward off evil spirits. Hintay lang natin bumalik si Tokayo, no? Dun sa makakapanood nito, siguro may magcha-challenge na hindi naman yan totoo. Hindi naman yan totoo. Ba't ako never akong nakita. Never akong nakaramdam. Una-una, sabihin natin, dapat statistically speaking, no? Hindi lahat nakakita and hindi lahat nakakaramdam. Bakit? Kasi ibig sabihin, nandun ka sa normal range. Dapat i-research mo muna yung sinasabi ko sa iyo na na we operate on a certain frequency. So yung pakiramdam mo, normal. Normal yung frequency niyan. Yung eyesight mo, normal. Yung hearing mo, normal. So syempre, mas marami ang normal kaysa sa abnormal na katulad ko. Yung ganun, no? So mas marami syempre ang normal. Okay? Kaya yung iba kahit anong hamon nila, kahit matulog ako sa sementeryo, wala mapapakita eh. Kasi hindi mo kayang makasense ng mga entities beyond the normal frequency. Kahit anong gawin mo, hindi mo sila mapipilit. Kasi ikaw, yung body mo, hindi suited, hindi built for that. And how do you get to hindi mo mapipili. I think hindi mo siya mapipili. Ayun, you're back. Hindi mo mapipili. Hello. Nawala ako, Tokayo. Yeah. Ito Internet problem. Yeah, in-explain ko lang What? Na baka sasabihin ng ibang tao na ako ever since ganyan wala akong naramdaman, wala akong nakita kasi yung body nila nag-ooperate sila sa normal frequency. So syempre mas sa population, mas marami pa rin talaga ang normal. Konti lang yung abnormal katulad ko or yung others na nakakakita, nakakaramdam. Hindi pwedeng mas marami yung abnormal eh. Mas marami ang normal. Oo nga naman. Diba? Mas marami ang normal. And hindi mo mapipili na gusto kong makakita. It doesn't work that way. Na ginusto mo, gusto kong makakita, gusto kong makaramdam. Hindi ganoon eh. Unless yung pinanganak ka talaga na you have it or not. Okay? So, yan isi-share ko sa inyo. Yung nakakita nga yung bunso kong anak, before that, nakakita pa siya sa bandang hagdanan namin, may madilim na part. May sinasabi niya, meron daw ghost doon. Meron daw, ganyan. Bata pa siya. Eh, syempre, pag bata, hindi naman niya marunong magsinungaling. Sasabihin niyo na naman na, syempre, ano ang imagination niyan? Well, it's one thing na minsan siya makakita, pero ang dalas eh. Madalas. Tapos, meron pa kaming video na in-interview namin siya kasi sabi niya, I don't know, 5 years old lang yata siya noon. Meron daw siya nakitang ghost pumunta sa ilalim ng kama namin. Yung kama namin, wala namang space yun sa sahig. Solid yun na box spring patungan. Walang tataguan talaga doon. No, sabi niya parang bata daw at saka mag-ina yata. Basta yun sabi niya. So syempre, at that time, actually hindi ko ini-encourage eh. Hindi ko ini-encourage. Wala kasi dinidiscourage ko nga eh. Parang siguro yung normal na reaction, no? Wala yan, baka imagination mo lang eh. And to the point na yun nga inabot sunod-sunod na hanggang nung gabi every night na takot siya, nakakatakot yung kala mo may ihi siya sa takot.
tapos meron pang pagkakataon na nasa trabaho ako, night duty ako. Tapos yun, may message ako ng misis ko, ganito na naman daw si AJ, may nakita na naman daw. Eh, ayoko nga encourage kasi matatakot yung misis ko. Kasi misis ko hindi nakakita, hindi nakakaramdam. At to the point na sinabi ko na sa misis ko, sabi ko baka mayroon siyang namana sa akin. Mm. Kasi parehas kami nakakita. Ayoko lang sabihin sa'yo kasi matatakot ka. Diba? So yan, tatlo kami. So hindi ko sinasabi sa misis ko na nakakita ko kasi matatakot siya eh. So yun, sabi ko baka si AJ may namana sa akin. So ganun nga. Para sa akin, it's a logical explanation kasi galing siya sa akin eh. Pero yung misis ko hindi nakakita no matter what. Kaya nagre-relay siya sa akin na, oy, meron ba rito or ano. Ganon. O, to kayo, ikaw. Isa pang bagay, bakit natin naitanong, do we consider the paranormal when prepping? Meron tayong ka-member sa isang preppers group na female. Nagtatanong siya sa mga members kasi natatakot daw siya doon sa bug out location niya. Kasi Bakit? nga bundok nga. Yung parang she's like maybe imagining things or maybe meron naman talaga siyang nararamdaman doon. Mahirap yun. You're going to go bugging out, di ba? And you're afraid of the paranormal, parang ganun. And of course, the normal also. Kung mga crimes, criminals. Pero more of yung fear of the dark din niya, saka yung mga nararamdaman niya doon sa lugar. So I really think prepping for the paranormal includes knowing the nature of the paranormal, pare. Tol. Di ba? Yeah. Knowing the nature. As you said kanina, it's part of human nature din naman eh. Kasi sabi mo nga, some people are more attuned to it. Some people are more receptive. Parang yung antenna nila mas open sa doon sa iba. And sa prepping, you have to be ready also for that. Eh, what if biglang mabuksan yung antenna mo? Yung pala pag SHTF, pag heightened yung emotion mo, and a lot of things also, yung stress, etc. Nabubuksan pala yung... Pwede. Ganun. Tsaka hindi, papasok din dyan yung mental fortitude. Paano SHTF? Ayun. Bigla na lang paano ba? Siyempre, lahat ng problema nandyan na. Tapos, makakita ka pa. Ganyan pa. Bibigay ba yung mo? Bibigay ba yung mental health mo? Magpanic ka or mag-fetal position ka na lang, napabayaan mo. That's, time, it's another thing to consider. Yeah, another thing to consider. Oo. We really have to consider also. Kasi hindi na siya incidental eh. Or hindi na siya rare. A lot of preppers. Yun ang concern nila when it comes to bugging out. Natatakot sila dun sa dilim. Or solo camping. Natatakot sila sa mga maligno. Sa mga engkanto. Di ba? Aside from whatever it is that they are running away from or preparing for, concerned pa sila sa ganong mga bagay. Ang suggestion ko dyan, magsama kayo ng aso. Ayun. Why, yeah, pare? Kasi, example, pag nagpupunta ako dun sa property ko na gubat-gubat yun, pag may kasama ko yung aso ko, it help yung peace of mind ko. Kasi hindi lang paranormal lang kaya nilang i-detect eh. Kaya nila ma-detect pati yung mga predators na hindi natin nakikita na magaling magtago sa dilim. Kasi yung property ko pwedeng meron doon may bobcat doon or mountain lion, ganoon eh. Yun ang kinakatakot ko eh, or I don't know kung may creature. Yung creature na product of imagination natin yan. Pero whatever it is, madedetect ng aso ko yan. Kaya mas nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi sa campsite, pag solo camping or
yun nga, dun sa property ko sa gubat kasi may aso akong kasama. Alam ko, siya yung first line of defense ko. No, ang sa akin, kailangan ko lang ng early warning device na ma-detect bago may lumapit sa akin. Yun nga yung aso. So, yeah. Siya na nga yun. So part Alam mo of to, Kayo? my prepping yon. Part of my prepping yon. Kasama ako ng aso. Alam mo to, Kayo, when we were hiking, yung isa kasi naming property, merong somewhat hidden waterfalls na according to one of our companions in that particular land, they consider it as parang notorious sa local parlance. Delinquente. Here in Bicol, they call it that. Ang isang lugar, delinquente, kung merong, delinquent, kung merong mga supernatural, paranormal. Yun nga, yung lugar daw na yun, sabi ng isa naming tao doon sa farm, pag tinitingnan nung kanyang isa sa mga kapatid niya, ang tingin niya raw ay isang highway. Okay. Samantalang ano naman yun, samantalang parang batuhan na may tubig, may creek, may falls. Pero pag tinitingnan daw nung kapatid niyang babae na yun, ang nakikita ay highway na mayroong dumadaan ng mga nakakabayo, ng mga nakapula. Talaga. So parang sa kanya, parang engkanto yung mga taong yun. So ito na, when we were going there, kasama ko yung dalawang aso. Secret yung lugar, may passage siya. Pagpasok namin, yung dalawang aso, nagpreno sila. Para merong para may gate na ayaw nilang i-breach. Ayaw nilang tumawid dun. They were barking and barking and barking. So, it took a lot of convincing from us na sila ay tumuloy dun sa lugar na yun. And even then, nung nandun kami, parang the dogs were like in a hurry na umalis na. Lagi silang like uneasy dun sa place. So yun nga, dogs can be a good early warning device for humans, animals, and even people from different dimensions. Parang ganun lumalabas. At teka, Tol, may naalala nga pala ako. Kilala mo si Dr. Rotor, yung author ng mga fictional books? Hindi. Bakit? Arturo Rotor. Meron siyang libro na The Men Who Play Gods. It's like about his life as a doctor. It's about, actually fiction naman siya, pero syempre influenced by his experiences as a doctor sa PGH before. Isa sa mga sinulat niya is tungkol sa sa paranormal bilang doktor, lalo na sa diagnosis. Naniniwala raw siya sa diagnosis. Naniniwala raw siya na may mga bagay na hindi na-detect ng human senses. Mga sakit. Hindi makikita sa diagnosis, sa microscope, whatever. Laboratory, clinical chemistry, whatever, microscopy. Pero nakikita ng, for example, mga aso. Or nakikita ng mga gifted na psychic or some people with heightened consciousness. That's why he also believed even then na ganun talaga, may mga sickness na hindi na solve ng modern medicine. Kasi hindi nga ma-detect Hindi nga ma-detect ng human faculties or yung mga measurements natin Teka, may cut mo na kita, pre. Mayroon diba? ako i-add. May add ako. Okay. So, a few weeks ago, nag-post ako ng video regarding the K9 na bumisita sa Boy Scout classroom nung anak ko ni AJ. So, K9 unit siya ng police department dito. So, in-explain nung officer na may mga aso daw na kaya makadetect ng cancer. Imagine niyo, So sabi ng mga bata, paano nangyari yun? Yeah, they can sniff you and pag nalaman nila may cancer cell ka, yan, meron sasabihin sa ng aso, which is mas mabilis
compared sa magpapa-test ka sa ospital, kung ano-ano, hintayin mo pa yung result. Eto, pag inamoy ka, Expensive. Oh. pag inamoy ka lang daw ng aso, sasabihin niya kayo kung may cancer ka or wala. So, related yan dun sa sinasabi mo na yung dogs can detect yung mga illnesses or diseases. Which is, ano na to, proven by science kasi accepted na ng ng police department, accepted na ng scientific community to. Oo nga naman. Oo nga naman. Ito naman, yung sinabi yun ni Arturo Rotor, basis niya doon, yung mga experience niya as a doctor to the barrios. Okay. Oo, kasi may mga sakit, hindi niya ma-diagnose or something, siguro, before. And minsan, mas tumatama yung albularyo. Minsan tumatama. May albularyo kasing quack, no? Parang Yeah, I know. Pero meron namang tunay eh. Diba? Meron din namang tunay. Meron talagang tunay. As a matter of fact, naka-experience ako ng mga ganun, ng mga sa tingin ko tunay eh. Lalo yung isa na niwala nga yung patient eh, sa harap niya eh. Just have to give the name. And she could tell you ano yung ginawa ng tao na yun. Kaya, for example, sabihin niya, nangyari yan sa kanya kasi pumunta siya doon sa ganitong lugar, nag-swimming siya sa ganitong pool. Eh, hindi mo naman sinabi sa kanya yun eh. Ikaw lang nakakaalam nun eh. Saka mo lang malalaman, oo nga, pumunta naman talaga yung bata doon. Sa pool na yun, pumunta naman talaga sa ganung lugar. For example, pumunta sa, there was this patient na inano namin sa kanya, kinonsult. Distant lang, distant. Anong tawag doon? Yung malayo, yung ano? Malayo yung patient. And, Remote. Remote, yun, remote Yeah. healing. Sabi niya, ano kasi, tumayo kasi siya doon sa isang puno na centuries old na. Tumayo siya ron, tapos na-block niya yung daanan ng mga entities doon. Totoo naman pala talaga. Kasi sumama pala tong tao na to sa, di ba sa Naga City yung traslasyon to kayo? Di ba alam mo? Yeah. Sumama siya and siguro nagpapahinga siya. Doon sa old church doon, yung cathedral. Di ba? Yung cathedral, may mga puno ron na ancient na eh. Talagang luma na. Tumayo pala siya doon sa, too close to that tree. Kumbaga, hindi naman usually, tinitindigan ng mga tao. Hindi naman talaga tumatayo ron yung mga tao. Di tumatambay ron in normal days. Dahil maraming tao, masikip, doon siya tumayo. Which, hindi dapat. So, yun. Remote healing, di ba? Nade-detect nila. So, merong quack. Sa tingin ko, meron din namang tunay. Kahit nga yung isang physician na kakilala ko na yung talaga yung doktor ko. He's actually receptive to the idea. Ano pa yun? Top notcher pa yun sa medical boards. Sabi niya, na-overhear ko siya while trying to diagnose another patient. Sabi niya, baka naman napuntahan ka na delinquente sa lugar na yan. Kaya baka dapat mo puntahan eh. Ano nga yun? Herbalist o albularyo. Ano pa? Tokayo? Ewan ko kung nabalta mo na ba na yung CIA may program about remote viewing na nag-organize na ng mga psychics, tinetest nila, nilagay nila sa isang room, tapos sasabihin sa kanila, sabihin nyo nga sa akin kung ano nakita nyo dito. Or sabihin nila, so yung kamalayan ng mga psychics, tinetest nila, testingin na natin kung nakikita nila itong lugar na to nasa malayo. Ano yung nakikita nila. And eto, surprisingly, scientific to may mga nakakita. Although sabihin mo, 10, meron dun 3 talaga nakakita. No? So, kung na-research nyo yan, guys, yung makakapanood ito, it's a fact. Hindi yan hindi yan gawa-gawa lang. No? Remote viewing. Remote viewing. Ginawa, may project ang CIA dyan, remote viewing. So, in relation to that, yung sabi mo nga, yung albularyo, remote healing, well, it's possible, di ba? Kasi Oo nga. nakakaano siya kahit malayo, kahit sabi mo nga kahit pangalan lang, di ba?
And isa Ako, pa yun sa episode nung Jessica So, yung isa daw yung sa namatay, isa daw sa kwarto, yung psychic surgeon daw, yung dating administrator. ay, oo. Naka-experience ka na Mm. ba ng ganon? Psychic Yung surgeon? ngayon. Psychic Hindi, surgeon. hindi ako mismo. Pero nakita mo in front of you. Hindi pa. Ikaw? Ako, ilang beses sa Okay. Pilipinas. Ang dami namin Okay. palagi namin pinupunta ng nanay ko. Yung nanay ko kasi mahilig sa ganyan eh. Nakita mo yung Kumusta? kamay niya, yung Oo. ganyan, tapos ooperahan ka. Ako nga, meron polyp yung sinus ko eh. Yan, tapos puro dugo, tapos may papakita sa yung kapirasong laman. Although, may mga lumabas no na in-expose nila yung mga nagaganyan na sabi, oy, may nakatago lang yan na na dugo na naka-plastic. Tapos pag inoperan daw, pinuputok nila yung dugo, tapos kunyari may inoopera. Yun ang nila. So, eto dun sa na-experience ko, and ako mismo, inoperan, dito ako I cannot tell. Ibig sabihin, hindi ko pwede sabihin hoax yon or peke siya. Hindi ko rin pwedeng masabing totoo kasi wala akong ebidensya. Guys, yung mga magsasabi ng peke or scam, yung proof of evidence dapat both ways. As a scientific scientific person, both ways dapat patunayan mo rin sa akin unless mabidyohan mo. Yung sa yata isang news yung basta yung investigador parang gano'n na nabidyohan yata nila na merong slay of yung tinatago nga daw sa daliri. Pero yung sa akin, I cannot tell. Hindi ko masabi kung peke siya o hindi kasi wala akong nakitang anomaly doon sa ginawa niya. And hindi rin naman ako sobrang sampalataya to the point na i-disregard ko yung mga evidence ko, may ipe-present kayo sa akin na evidence. Parang gano'n. Unless Actually, meron akong Ano? libro niyan eh. Nasaan kaya yun? Nakita pa lang ng wife ko nung kaninang umaga. Yung libro ni Jaime Licauco sa Psychic Surgeons. Meron siyang libro. Kaya nga, yung Jessica Soho, yung na-mention doon, I think I have to look at the book kasi parang nandun siya. Andun ba siya? Taga Baguio, nandun siya. Okay. He was really sued, you know. Oo nga daw, Some people sabi. really sued him. Pero si Jaime Licauco naman, may naniniwala siya sa ability ng tao na yun. Kasi okay naman yun. I mean, meron daw talagang detractors. May ganun. Meron din namang, para sa kanya, no? Sa kanyang investigation din, sa tingin niya, may mga successful operation din naman. Meron kasi sinasabi si Licauco na minsan, yung nakukuhang mga laman-laman, ganun. Minsan, weird kung ano-ano na lang nakukuha. Kasi, parang may interdimensional factor. Hindi ko mag-gets Parang, iba yung pinanggalingan nun Parang karoon ng, kumbaga na, weng-wang dimensions. Parang, yung vibration mo nasira yung vibration mo, may isang object na hindi dapat nandun, get mo, Tol? Ibang dimension, nagkaroon ng disruption with your dimension, and then, wala. Nakapasok nun yung laman ng baboy, halimbawa, sa katawan mo, or whatever, or pako, or something. Yun nga, yung sa mga barang, pako, ganyan. Kasi, para may interdimensional factor or element or tampering na nangyayari. Kaya, it's understandable na minsan, weird yung mga nakukuha ng psychic surgeon. Na mga bagay-bagay. Hindi yung your usual laman ng tao or whatever na mga nakukuha rin ng mga surgeon. Regular surgeon. And also, I remember, yung isang kasama ko sa university, naka-experience. Sabi niya, ang nararamdaman niya lang is warm. Warm daw yung touch nung mainit talaga. Warm or mainit yung kamay nung nag-perform ng psychic surgery. I just know kung active pa yung mga psychic surgeons. Kasi last time, nung nag-guest si Jaime Licauco sa
DZRH, tinanong ko siya about it eh. Sabi niya, nag-wane na daw yung number. Before, isa yan sa mga pinupuntahan ng mga tourist sa Pilipinas. Aha. Oo, kayo. Yung mga psychic surgeon dito. Before. Ngayon, hindi na rin masyado. Oh, interdimensional. Na-mention din niya doon sa yung sa Congress ng US. 'Di ba yung whistleblower, sabi niya interdimensional 'di ba entity. Ah. Nasa kamay ng ng Pentagon nata yun? Pentagon. Yeah, kaya nga 'di ba Dimension. may multiverse theory eh. Same Oo. isang lugar pero maraming dimension 'yun. Tapos sabi, ewan ko lang kung totoo to. Have you encountered this? Yung si Nikola Tesla naka-discover ng device na pwede niyang ma-access yung mga vibrations na yan. Para bang Yeah. radio siya. Yeah. Pwede niyang ma-access yung Frequency at yan. least sa frequency lang, at least sa sound. Ma-access na yung dimension ng kunwari ng mga spirits. Maririnig mo sila. Have you heard of that Or have you read about it? Yes. Kaso sinira niya ata yun eh. Parang he destroyed it or something. When nakita niya na yung implication nun, baka I don't know. It's a nice idea for a movie, di ba? Mhm. Kasi nga naman pwedeng i-abuse yun, di ba? If someone gets a hand on the Yung the device. yung pelikulang Paycheck. I haven't seen that. Yung Paycheck, Ben Affleck, pinagawa siya ng device to see the future and the past, di ba? So, similar concept na by inventing a device, magko-cross ka. Kasi meron theory kasi na tawag dito, may theory sa physics na hindi raw linear ang time. Hindi raw siya papunta doon. Oo nga naman. Hindi siya Oo, linear. Hindi nga linear. Kasi kung linear yan, wala na talaga. Hindi mo na talaga pwedeng balikan. Pero kung anong sabi niya? Ripple daw ripple. Basta, so ibig sabihin, pwede, may explain next time na lang pag-usapan natin. So Basta naalala ko yan. Kayo naalala ko yan yung there's a part of the universe, at the edge of the universe where time is already irrelevant. Yes. Immaterial. Yes. I think that's related to theory of relativity ni Einstein. O nga naman, di ba? Hindi linear. Hindi siya linear. According to Einstein, hindi linear yung oras, yung panahon, o yung time. So, pag na-accept mo yan, relative. Yeah, it's relative eh. Kung nasaan ka, yeah. Kung na-accept mo yan, kung na-prove yan, then time travel is possible pagka ganyan. Kasi pwede kang maghanap ng point in time na pwede mong balikan. Anyway, si Mr. Licao ko pala matanda na yun Ilang taon na yan? Tanda na siguro. Baka 80s. June na yan. June na. Kasi bata pa ako, matanda na siya napapanood ko na siya Palagi siya ini-interview. Dito sa Philippines dati. Ako naman nag-interested ako sa mga books niya kasi meron akong female friend before. Kwento sa akin na meron daw incubus na hindi niya alam yung tawag. I wasn't aware of what an incubus was at that time. So, she was only describing it to me. Saka ko lang natutuhan yung tungkol sa incubus. Di ba? A spirit, malevolent spirit that actually indulges in sexual intercourse with a living female. So, upon listening to her, I thought of reading Licao ko books when I heard about her stories. Kaya yun ang, di ba, incubus? Yeah, banda yun pero evil spirit, pero ginamit na pangalan ng banda. Ginamit pangalan ng banda. Pero sumikat pati yung banda. Ang babaeng gano'n naman daw, succubus. Talaga? Succubus. Yung lalaki naman yung
Yun, yung ina-assault niya. Talaga. Ikaw to, wala ka pang narinig na ganun before. Wala pa akong Kasi personal. ako mismo, kunentuhan ako nung kaibigan ko. Writer yung kaibigan ko. Tapos, dinescribe pa niya paano. Tapos daw, minsan, wala namang ginagawa daw, pero katabi niya. Naghihilik pa nga. Diba? Fantastic. Oo. At least, dalawang nagkwento sa akin na ng ganyan. Dalawang babae na. Kaiba din eh. But ikaw, what do you think? As a nurse, as a man of science, what do you think? What's your opinion? Regarding sa Sa ganyan. yun sabi ko nga yung kung totoo yan o hindi, dapat yung burden of proof both ways. Kasi example sa yung dati member ako yung UFO group diyan sa Pilipinas na umalis na ako, may mga nakakainis, tinotolerate ng admin eh. Admin. Yeah, pag nagpo-post ka ng yung iba doon, they are there to disprove, hindi to learn. To debunk. To debunk. Doon ako nainis eh. Akala ko ba kaya ka nagpunta dito para malaman mo yun, di ba? And bakit gano'n ang tono mo? And yung admin naman tinotolerate din. Sabi ko, it's not worth it na makipag-diskusyon kasi hindi naman talaga yan ang goal natin eh. Na, kukumbinsihin kita regardless kung anong paniniwala, hindi kita makukumbinsi lalo na grown man ka na. Malaki ka na eh. Hindi na tayo kukumbinsi. Hindi ako magulang mo para kumbinsihin ka, di ba? So, mahirap sa ganon. So, kung kayo yung mga ganon tao na ang objective nyo is to debunk, to disprove, eto masasabi ko, di ba? To a non-believer, no proof will suffice. To a believer, no proof is necessary. Di ba? Yeah. It goes both ways. Kahit anong sabihin ko sa iyo mo lang, i-disprove mo lang. Di ba? So having that premise, sabi ko, as a man of science, as a prepper, as a nurse, dapat, merong facts both ways. Sabihin mo sa akin na hindi totoo yan. Anong katibayan mo para sabihin mo na hindi totoo? Sabihin ko naman sa iyo, ito yung ito yung data ko to support. 'Di ba? Wag tayo don't be so easy to disprove, to debunk just because may nag-Google ka sa internet. Dapat logical. Kaya to, maganda nag-usap tayo. Logical, 'di ba? Sabi ko, at the start of our discussion, ang premise natin, our body operates in a certain frequency. So doon pa lang, pag na-accept mo 'yon, yung fact na it will open a can of worms na, paano yan? Yung multiverse theory, interdimensional na beings, pwede na kasi isang lugar, maraming entity. It just so happen na hindi mo nakikita na nararamdaman. So similar to that, yung sinasabi mo kanina na masasabi ko, dun sa experience ng female friends mo, wala pa ako na-encounter, And kaya hindi rin ako makapag-react. Hindi ko pwede sabihin, hindi yan totoo. Kasi wala akong wala experience eh. Diba? So kung talagang man of science ka, dapat will stick to the data, to the logic behind. Huwag kang masyadong, hindi yan totoo. Otherwise, walang basihan yun. You're acting more on feelings. Dahil naramdaman mo lang na hindi totoo. Ayaw mo na maging totoo. Kaya sinasabi mo hindi totoo. Dapat logical lang approach. Yeah. Prejudice yan eh. Yeah, prejudice. Yes. Ayaw mo magkatotoo eh. Yeah. Similar with nakaabang ka na eh. Yes. Meron ka ng predetermined na answer eh. Similar with dun sa group nga na UFO group sa Pilipinas na pag nagano ka about aliens, sabihin agad hindi yan totoo. Or sa Pinoy Prepper Group,
Sabihin yeah. na, oy, hindi yan mangyayari, hindi tayo Hindi yan kikirayan mangyayari. hindi yan kikirayan na tayo na. Then tell me why. Tell me, nandun ka ba sa cabinet ni Xi Jinping? Diba? Tell me Oo. na hindi totoo. Otherwise, Ba't alam mo? yeah, paano mo nalaman? Prejudice. Hindi, yung Hindi, kasi ang rumor mongering lang naman yung Amerika eh. Parang ganun. Amerika yan, Amerika magsisimula ng gano'n. So, paano Lagi mo na nasabi? lang eh. Paano mo nasabi? The same question. Are you in the cabinet of Biden? Nasa cabinet ka ba ni Biden? Yan ang plano nila? Paano nakarating sa yung info ng Pentagon? Tell me. Then, doon tayo magsimula mag-discuss. Diba? Hindi yung, kasi, ano yan eh, yung US, ginigera nila yan para makakuha sila ng oil, ganyan. O, yung US, kasi negosyo nila yan eh. Negosyo nila yan. Lagi naman, meron pa doon. Tingnan mo kung saan merong Amerikano magulo. Ganun. Pero yun, yung parang mga ang kulit, no? Ang kulit. Kasi ang hirap kasi noon. Kasi, saan pupunta yung antibiotics, tol? Di ba doon sa infection? Yes. Di ba, tol? Mahirap may pag-argue sa ganun. Oo nga naman. Nandun, yung basis ng ano nila, disagreement, wala naman talagang basis. More on, they feel na, kasi, ano yan eh, galit ako sa Amerika, magulo yan, empire ang binubuo niya. Wag tayo mag-usap ng yung gusto mo, yung sa panta mo, yung facts. Ano muna yung facts? Dapat doon lang kasi pagka ang discussion is about yung feel, yung what do you feel, walang katapusan yan. Tsaka tol, pag ideology, prepping, tapos ideology yung pinapagana mo, hindi na yan prepping, tol. Kasi, diba, sipin mo, ideology mo is against, against the West or against ito nga, US in this particular case. So, sasabihin mo, hindi matutuloy yan, gera, for example, kasi nga, gawa lang yan ng US. Lahat na yata ng bagay, samantalang, lahat ng bagay, you blame the US. Kasi nga, you're left-leaning. You're left-leaning. So, dahil doon, it follows for you na since US yung yung nanggugulo talaga, wala nang talagang gera. Kung wala yung US, wag makikialam yung US kasi galit ka sa US eh. Ayaw mo nakikialam sila eh. Kung wala yung US, walang gulo. Nakakalimutan mo na with or without US, China may attack. Yes. With or without US, kahit tanggalin mo US, nandun na nga sa natin eh. Ilang beses na ang binangga eh. Ilang beses na ang ano ba? Hindi pa rin makita yun eh. Yun yung sabi nga, yung may tinitignan at may tinititigan. Tapos, ang sakit sa ulo. Yeah. Pag yun ang kausap mo. Yeah, mahirap. Prepping nga, tol. Prepping. Prepping, yes. Possibilities. Yes. Pag pinasukan mo ng ideology, na kunwari against ka dito, so ayaw mo maniwala anything na ideology, tama. Hindi pwedeng maging prepper yung ganun. Yes, tama yung sinasabi mong term. You will only say something pagka nag-fit nga, sabi mo the other night, sa agenda mo, maniniwala ka. Siguro kung yung US may gumalaw ng konti, sabihin mo, gegerahin tayo ng US. Yeah. Kasi kaaway mo nga sila eh. So, yun ang sasabihin mo. Pero yung mga ganyan, mahirap maging prepper yung mga ganyan. And ako, in the future, siguro, yung SHTF situation, I will tend to stay away from those kind of people. Kasi, yan yung mga tao na, pag dumating din yung time, yung SHTF na, hindi pa rin niya naaamin. Hindi pa rin niya naaamin na nagkamali sila. May mga ganong personality na they will stand by their ideology na kasi yung US naman kung hindi dumaan dito, hindi nila pinadala yung ship, hindi tayo gigirohin. Ito lang kaya nga hindi mo alam kung ano yung nauna eh, itlog o manok. Kaya nga nag-flex ng muscle ang US kasi naging aggressive diyan sa area na yan yung China eh. I don't know. So
meron talaga, tama yung word na ideology na yan. Yan na yung thinking niya eh. Although US is not perfect, pero kung ganyan ang paniniwala ng iba, tingnan nyo yung nangyari sa Afghanistan. Pinabayaan ng US, ano nangyari? Ano ba sila? Ibig sabihin, mas free ba sila ngayon? Ha? Yun nga. Mas malaya ba sila? Mas maunlad ba? Under Taliban rule? It just so happen hindi binobroadcast ng media. Bakit? Kasi nga, yung media, hawak na rin ng mga na NWO pusher yung mga yan. Diba? So, actually, lumiit ang stronghold ng US, diba? Humihina ang US dahil kay Biden. Pero ngayon, US pa rin ang sinisisi. Pero just imagine, kung walang US, kanino kayo hingi ng tulong if ever mag-invade ang China? Hingi kayo sa Australia? Hindi naman tutulong ang Australia. Great Britain hindi tutulong. I was disappointed diyan kay sino nga yung hero nila, si yung matabang yung prime minister nila dati noong World War II. Hindi ko. Sa ang title ng movie, The Darkest Hour. Si Winston? Yeah, Winston Churchill, di ba? Pinagmamalaki nilang prime minister. Pero si Winston Churchill, ayaw naman talaga niyang tumulong outside Great Britain unless talagang hindi matatamaan yung interest nila. Di ba? Sino-sino sa bansa ang nagsabi, oy, maaasahan ko yung tulong ng Great Britain. Hindi tutulong ang Great Britain unless tatamaan yung interest nila. Di ba? Kung tutuusin nga, yung Great Britain, grabe din yung sinakop niyan, di ba? Nakarating yan ng Egypt, ng India, Africa. Ito diba? nga, Israel, Palestine. Oh. Di ba? Hinawakan nila. Hinawakan nila yan eh. Pero ang pinag-iinitan nila ngayon palagi US, pero may nagsasabi din sa yung kasi US nagano yan ng empire World Empire. Paano nangyari yun? Lumiit na nga ang stronghold ng US eh. Pero binitiwan na Afghanistan. Sa ganyang argument, yung parang empire, di ba? Empire, ganyan, imperialism. Kailan ba kasi nawala ng empire sa mundo? Yun nga. Lagi naman meron eh. Lagi naman meron. Since time immemorial eh. Iba-iba lang yung pangalan. Iba-iba lang yung kanilang mode. You know. Sabi nga, US to, neo-imperialism. Imperialismo. Iba-iba yung mode. I remember my teacher before Tokayo sa writing, sa poetry. Si national artist for literature, Birial Mario. I was still very young and I was talking to him and I was saying things about imperialism, etc. and saying na ito dapat gawin. Sabi sa akin nung matanda, alam mo, imperialismo, wala tayong magagawa dyan. Andyan na yan. Yes. Talagang kahit noon pa, meron na yan. Maski nung sa darating na mga araw, meron pa rin. Yes. Iba-iba lang ang pangalan nila. So, kailangan lang natin pumili yung, ganun talaga eh. Lesser evil na lang hanapin mo. Tingnan natin, if the US falls, di natin alam kung anong sunod, di ba? Will it be good or bad for us? If you look back, may mga empire na hindi talaga okay. Meron namang, in a way, okay din. As a matter of fact, yung mga Persian was somewhat lesser evil din. Kasi, sila, mas tolerant sila. Yung mga Persians before. In fact, sila nga yung pumayag na yung mga Hebrew makabalik sa Israel. Yung mga sinaunang, yung mga sinaunang Persian. Hindi naman talaga sila. Hindi naman itong mga ngayon, Iran. Yung mga nasa, yung mga ngayon taga-Iran yata nung 60s, 70s, mas malaya pa sila eh. Nung dumating lang yung yung ideology ni sino ba? Sino na Ayatollah ba ang nag-ano sa kanila ngayon, nagbago sa Iran? Hindi ganun ka conservative ang Iran eh. In terms of nila Muslim religion, no? Mas nung 70s yata malaya pa sila eh. Pero may inintroduce sa kanilang strict ideology na
nagpabago sa kanila. Pero ito, ipasok ko lang, sabi mo, since time immemorial, meron ng empire. Ultimo, mga Mongols, gustong, sila Genghis Khan, gusto sakupin yung buong mundo eh. Di ba? Oh. Kaya nga may Great Wall of China eh. Yes, Kasi yung mga Mongols. Mga Mongols no, na malakas. Yun nga, hindi pa naman nawala ng empire. Kasi you never know, baka okay na tong empire na to. Dami nating sinasabing pangit. Yes. Siya. The only Pero way you never know kung ano yung sunod. Yung susunod, Hindi mo alam kasi pag nawala na, walang reset. Hindi pwedeng, gusto ko na uli doon. Wala na eh. Sabi mo nga, once wheels start turning, yan, pagka nag-World War III, there's no going back. Hindi pwedeng reset na, mas maganda na pala yung dati. Diba? Yeah, yun nga, oo. Pero tanong, Tol, ano kaya may mga multo rin ba sa Saudi? Sa Arab countries? I know. Culture din ba sila? No? Yes, meron din. Meron. Iba lang siguro yung tawag nila. Pag nag-research ka nga, doon mo ma-appreciate na totoo pala. Kasi paano nila nalaman kahit on the other side of the world na noon unang panahon wala pang travel, wala pang air and wala pang mga intercontinental travel, pero parehas yung yung turo or yung kasi ang naipapasa lang yung yung knowledge through stories, 'di ba? Through stories, hindi naman talaga written accounts. Ang isang na-appreciate ko diyan, yung nakapanood ako ng documentary about dragons sa Discovery Channel and tinanggal nila 'yon eh. No, kasi kinakalaban nun yung mainstream archaeology. Na sa archaeology kasi na fantasy lang ang dragon. Okay. Pero mapapansin nyo, different cultures may dragons. Meron dragon. Yeah, may kwento, may mga illustration. Sa mga knights, may drawing sila sa shield nila about dragons. Sa mga flags nila, basta gano'n. So, bakit daw meron yan? Meron din sa China. May stories about dragons. And sa atin, meron din mga dragon. And so forth. So, mga mythical creatures, no? Mermaid, sirena. Diyan sa Atimonan, pagbaba mo, meron dyan statue ng sirena eh. Diba? Sirena. So, nasa Asia tayo. Bakit yung mga mermaids meron din dito sa kabila, sa North America, meron din. May mga ganyan. Meron din tayong Shokoy. Yeah. So, Shokoy din tayo. So, paano nangyari? Dati wala namang communication between worlds, no? Trading lang talaga na ang ka-trade lang natin China, Asia lang din. Hindi sa Europe pero parehas yung yung history. And parehas yung storytelling ng elders na sinaunang panahon, ganyan. So mythical creatures, pare-parehas meron, may dragons, may mermaids, may giants. Meron tayong giants na mga kwento, 'di ba? And then may giants may unano rin, may dwarf din, may duwende rin tayo eh. Yes. So doon mo pa lang ma-deduce, mako-conclude na walang communication between countries pero sa culture nila may equivalent yung mga mga ganyang entities. Bakit? Because ang explanation niya ng ancient aliens theory, no? Because they saw it. When they see it, they write about it, either isusulat sa wall or they tell stories about it sa mas nakababata. That is how knowledge was passed on nung wala pa yung written language. Kinukwento. Kasi nauna naman talaga yung oral tradition. Yeah, yes. Before humans learn to write, humans first, of course, learn to talk. Yes. Salita muna. So, diyan masasagot pre yung tanong mo na, sa Saudi ba may mga meron kasi may equivalent eh. May equivalent. And then sa actually Bible, sa Bible nga lang marami ng example, di ba? Middle Eastern din naman yung Bible. Yeah, sa Middle East, no, yung genie na battle. Actually, ang tawag nila diyan, jinns, yung mga jinn, G-I-N. No? Ang definition niyan, bad spirit, hindi naman bad eh. Yung mga maloko lang na spirits, yun daw yung kinulong doon sa mga Pero may equivalent din yan sa atin eh na may mga bagay sa Pilipinas na may espiritu na naka-attach
Parang ganon. Like, yung sa banga or whatever na item. Hindi, although hindi nag-grant ng wishes, pero andun yung concept na may spirit dyan na nagtatago sa item na yan. Spirit sa banga. Yes. Meron talaga niyan sa culture natin. Kaya nga. So, Meron nga yung spirit sa itak. talaga? Oo, meron ganun. Meron ganun talaga. One So, time nga, yung isang kaibigan ko na Filipino martial arts practitioner, pakiramdam niya, hindi naman, I think he was actually saying na nakikita niya at a particular time, yung spirit na nakatira doon sa antique niya na itak. So, something like that. There was also a time, Tokayo, na when I got an antique knife, Balisong, 1910 pa. So, I had it with me and all that, maraming blade din. Sa bahay, nag-gathering kami. Kilala mo si di ba? Nakasama na natin si Bong De La Torre. yeah. Di ba? Si Bong. That was in 2015. Yun na. I showed the blades. Sabi ni Bong, di ko gusto yung isa na yan. Sabi niya yung isa. Merong kasama. Sabi niya. He was saying something about may lalaki at may babae. Now, later on, I learned from the one who gave it to me na his father was ano siya, yung parang part of the rebel movement dito sa Pilipinas, communist. Okay, tapos tumakas siya sa Amerika kasi papatayin siya ni Marcos syempre nung martial law. Punta siya sa Amerika, nahahanap pa rin siya. Okay? Pero naunahan nata ng CIA yung mga cohorts ni Marcos. Yung CIA, ginawa siyang agent. Tapos, That's what they do. Ganun ginagawa ng mga yan Piniflip nila. Kunin mo si Marcos or bilang communist, ganyan, sa amin ka na lang. O titirahin ka ni Marcos o sa amin ka na lang. Pero you work for us. Tapos yun nangyari. Nag-work siya for the CIA and naghang siya. Hello. Tokayo, Yeah. are you there? Yeah. Okay, yeah. Tuloy. Hello. Yes. Nagkakaroon siya internet problem. Hello. Yung internet. Yeah, it's okay. It's running. Narinig na kita. Ayan, nawala siya. Anyway, so yun. Do we consider the paranormal when prepping? Alam mo ayan, nababalik yata siya. Alam mo palagi sinasabi nila na hindi naman makakasama eh. Ayan, nakabalik ka na? Oo. Yeah. Internet problem. Okay. Kaya as I was saying, kailangan niyang pumatay din naman at some point because of his duty and job. And apparently, may napatay siyang siguro agent din ng kalaban, babae, yung Cold War or something, di ba? And isa ding agent din siguro ng kalaban na lalaki. That's why, gamit niya yung balisong na yun. And that's why, okay. sumusunod yung dalawang yun dun sa blade na yun. Pero hindi ito alam ni Bong. Okay. Something like that. Hindi niya alam. Tinanong ko na lang yung meron akong belief na ganyan na ingrain sa item yung history niya, no? Lalo na yung history nung user. Siguro may naiiwang ang tawag ko doon vibes yung vibrations ng Kaya parang na-mention ko sa kanya na pagka
pagka pumupunta ako sa antique shop, no, tinatanong ko palagi ng nagbebenta, anong hinahanap ko. Because I'll know when I see it. I'll know when I see it. Lalo na pag nahawakan ko siguro na, ito, kailangan ko itong bilhin. Kaya, hindi naman lahat binibili ko kasi kung ano lang yung merong meaning or dating para sa akin. No? Minsan kahit gaano kaganda, wala naman yan. Hindi ko yan binibili. I don't know. May mga items talaga na na-attract ako. Yun yung binibili ko. No? So, similar doon sa kwento ni Tokayo na yung blade, may naramdaman yun si Bong. Yeah, siguro, ganun din ako na pagka may nakita kong item, may something. And then, syempre, may something rin na may mga item na iiwasan. Sabi ko, ayokong bilhin yan. Parang mabigat. Mabigat sa kalooban. Okay, ano ba? Sito kayo. Ano na siya? Kakaproblema siya sa internet. Anyway, so yun nga, i-share ko yung napanood ko documentary ng Discovery Channel about dragons, and later on, they removed it, they disproved it. Ayan na, nakabalik ka na. Internet problem. Yeah, sabi ko na-mention ko yata kay Bong that's the reason why when I go to antique shops, hindi naman lahat binibili ko. And kung tatanungin ako nung nagbebenta kung anong hinahanap ko, what are you looking for? Sabi ko, I'll know when I see it. Wala akong specific na item pero parang attracted ka sa isang item. Kasi I believe na minsan na-ingrain dun sa item yung vibration or frequency nung user. No? Kaya kung sabi ni Bong na yung balisong na yon is may something na pangit, kaya siguro naramdaman niya yung previous users. And not everybody can detect that. As we said earlier, di ba, yung parang nangyari sa Diplomat Hotel, naka-attach doon sa place. Yeah, naka-attach doon sa lugar. Yung violence, yung suffering. Doon nga sa university namin, merong belief na, kasi naging naging garrison, torture chamber. So university na where I teach, that's why laging meron kaming feeling of exhaustion bilang mga professor. May ganun. May dadagdag ako diyan. May dadagdag ako diyan kasi yung evils, yung spirits kasi I believe na they cannot touch you physically but they can affect your aura. Kasi nga may vibrations, balik tayo doon may certain vibrations tayo So doon pwede ka nilang pakialaman. So, manifestation yan? Yun nga, masama yung pakiramdam. Masama yung pakiramdam. And may experience ako niyan Nagpunta kami sa i-share ko din. Nagpunta kami sa Florida. Yung pinunta namin sa Florida, meron silang museum sa loob ng naval base. Yung sa museum na yon, meron sila doon pin-reserve na light tower. Alam niyo yun, kasi may dagat na yun may light tower. Sa tower na yon, may katabi pa yun na bahay, And sa bahay, old house, meron silang servants quarters. Okay? So yun, nung pinuntahan namin yun, may naramdaman ako din doon. Tapos inakit namin yung tower. And nung kinagabihan, sumama yung pakiramdam ko, hindi ako nakakain, hindi ako nag-dinner. Sabi ko, ang binamis ko, I don't feel like, wala kang gana kumain. Gusto ko lang matulog, gusto ko lang magpahinga. Baka sabihin niya kasi baka napagod ka. Well, nagba-basketball na ako nagba-basketball na ako. Nakaka-4 na games ako Minsan 5 games pa Pero iba kasi yung sumamay, yung pakiramdam Pag sinabi, sumama pakiramdam mo.
Hindi mo ma-describe. Minsan walang equivalent na na term. Actually, minsan parang more of mabigat yung pakiramdam. Yeah, yun nga eh. Kaya hindi mo ma-describe specifically. Hindi mo pwedeng sabihin na napagod ka. Iba yung napagod ka eh. Minsan, kahit pagod ka, kaya mo pa rin gumawa certain stuff. Pero, Yes, iba yung, yung nga, masama ang pakiramdam na mabigat ang pakiramdam na ayaw walang ka pa ng gana, Yeah, kumain, yeah, parang or down to do ka. other things. Yeah, minsan, hindi siya yung normal na masama pakiramdam. Parang gano'n. Yun na lang ang description natin dyan. So, yun, good. Personal experience ko na naman yun, shinare ko. Yeah. Kasi nandito na tayo sa, ano tawag doon? Paranormal experiences. Yeah, yan na, paranormal experience. Kasi yung kanina, how do you explain the paranormal? Paulit-ulit tayo, yung vibration. Vibration. Kasi nga naman, if you think about it, ang ating katawan ay parang empty space lang naman talaga siya. Di ba? Kasi atoms, molecules, di ba? Palit ang palit. Tapos yung mga bonds nung ating yung molecules and atoms. Meron kasing energy na nagbaband dyan eh. Di ba kayo? Ito basic tapos, concept. Yun na yung nag-create nung frequency. Okay. Ito basic concept pa doon sa mga mga hindi naniniwala. Ano pinagkaiba ng bumili ka ng karne sa palengke, no? Or bumili ka ng baboy, kunyari, buong baboy. Bakit siya hindi nabubuhay? Kahit kompleto pa yung parts, kunyari kompleto pa yung parts. Bakit hindi nabubuhay? Or ba't namamatay yung tao? 'Di ba? You need to accept the fact na merong spirit na entity. Otherwise, kasi kaya nga in-explain kaya namamatay kasi humihiwalay na yung spirit sa katawan. 'Di ba? Kasi kung kompleto pa yung parts ng tao, 'di ba? Kompleto yung parts, maayos pa yung puso, yung mga organs, and yet namamatay pa rin. Kasi nga umalis na yung spirit. So, kung ganyan yung reasoning natin, pag na-accept mo na 'yan, maniniwala ka na may spirit and may physical world. Kasi 'di ba, magkaiba 'yan eh. May spirit, physical world. 'Di ba? So, yan na, papunta na dyan yung direksyon. So, kung napatunayan na natin na merong spirit, ano ba yung mga ginagawa ng dyan, ano nangyayari dyan, ano yun sa physical world. So, that's the reason kung ba't iba may nakakita, kasi merong link, may mga nakakita. Yan yung nagbe-bridge between the spirit world and physical world. Otherwise, hindi tayo mamamatay kung just ipa-patch up lang natin. Kunyari, nasira yung puso mo, di ba? O palitan natin ang puso, lagyan natin. Ba't di pa rin nabubuhay? Kasi nga umalis na yung spirit ng body na yan eh. Di ba? O sabihin, yan na-injure, kunyari, nabaril sa puso. O kuha tayo ng isang puso, ikabit natin. Ba't hindi pa rin nabubuhay? Kasi patay na yan eh. Wala na, umalis na yung spirit aspect niya eh. So, doon pa lang, marami ka na ma-deduce or ma-conclude. Pag napatunayan mo na merong physical world and then may spirit world, marami na yan. So, ibig sabihin yung spirituality. Kailangan mo na magsimba. Yan, palagi ko sinasabi kay AJ eh. Why do we need to go to church? Kasi, yung body natin, di ba? We eat food to nourish our body. And how do you nourish your spirit? Diba? Through the words of God. Kailangan pakainin mo din yung spirit mo eh. Diba? So regardless of your religion, dapat iniisip mo rin yung spirituality mo. So, pag na-establish natin na yung spirit, na may spirit, man doesn't live by bread alone. Yeah, man doesn't live by bread alone. Diba? So, yun nga eh. Yun yung yung logical also, Paul, di ba, as a nurse, familiar ka doon sa 21 grams? Na Yung bang ang katawan ng tao nababawasan ng 21 grams? Or hindi ko pa na-research yan ha. Hindi ko pa na-research na pag namatay daw. Yun. Yeah, pag namatay yung 21 daw. grams?
Kaya pag namatay daw, nawawala ng ano. Have you read about it? Yeah. Ang explanation nila, pag namatay daw, yung sphincter, yun yung nagko-control natin yung pag-ihi, pagtae. Yan, sa pag-ihi mo, palagi yan Nababawasan ba to naka-close. kayo or bumibigat? As a nurse. Actually, wala akong physical experience diyan kasi I stay away from mga dead na patient pag pinapaano ko na sa iba eh. No, ayoko eh. Hindi ako nag-handle ng mga patay. Okay, okay. Parang nangyayari kasi teka baka nabaliktad ko. Parang bumibigat tuloy yung namatay kasi nga nawala na yung nagkakari na spirit ng katawan. Kaya mas mabigat daw yung namatay na tao kaysa sa may ganun. Sabi nila Theory. sabi nila mas mabigat daw. Mas mabigat daw buhatin. Eh syempre kasi dead weight, hindi kaya tatawag na dead weight. Wala nang tulong, hindi na tumutulong sa iyo yung pasyente or yung tao to lift them up, no? Sabi nila dead weight. Pero technically naman, sabi nila nung binay yata, parang naka-encounter ako ng ganyan sa internet na winay daw nila yung nung namatay daw gumaan. Kasi nga ang medical explanation, yun nga yung sphincter, yung pagtae mo, yung sa puwet mo at saka sa pang-ihi mo, usually nakasarado yan kasi kinokontrol natin yung iihi tayo, di ba? Pero pagka namatay ka na, bubukas na yan. So, iba, di ba, lumalabas na yung dumi, tsaka lumalabas na yung dumi, ihi, or whatever. Kasi bukas na yung puwet eh, bukas na rin yung ihian. Kaya sabi nila, gumagaan. Yun ang explanation nila, no? Kaya hindi ko rin pwedeng ma-disprove or what kasi kailangan meron din akong patunay. Pero yun yung logical explanation. Pero eto nga either kung maniniwala ka o hindi sa paranormal, yun pala magandang example, Tokayo. You have to believe first in the spirit, that spirit exists. Diba? Kung walang spirit, wala yan, walang spirit world pala eh, walang physical lahat eh. Kung physical lahat, yan. Pero papatunayan ko nga na nag-i-exist ang spirit world kasi yung body natin, body and spirit yan eh. Otherwise, walang mamamatay. Kasi doon ko naisip yung concept na yung Frankenstein. Na paano pala kung kumuha ka ng mga parts, mga cadavers, pagtahi-tahiin mo, pag samasamahin mo, ba't hindi pa rin nabubuhay? Hindi pa rin siya mabubuhay kasi nga walang spirit. No? Or yung mga cadavers mismo sa morgue, imagine niyo kahit wala kayong chance to experiment. Kung sabihin mo yung namatay is yun nga na baril sa puso. Pag pinalitan mo ba ng puso yan, mabubuhay ba yan? Hindi na kasi wala na siyang spirit eh. 'Di ba? So, doon pa lang pag napatunayan mo, pag na-convince kita na meron palang spirit. So, physical and spirit world. Yan na, diyan na tayo papunta. Yung spirituality, yung mga paranormal, andyan na. Kasi yan yung mga parts na hindi natin nakikita eh. Pero nasi-sense. Kaya nga 'di ba yung mga aso din, nasi-sense nila, may spirit diyan, may nakikita sila, may tinatahulan kahit wala. So, similar with those instances. Yan. Wala naman si Tokayo. Anyway, so, in-explain ko lang, no? Doon sa mga panood nito na hindi naniniwala, tanongin niyo yung sarili niyo. Is it possible to create a Frankenstein na pagsamasamahin mo yung organs na yung mga patay na tao and expect it na mabuhay? Sabihin niya ba, namatay na namatay na yung mga yan dead, lalo na sa brain, no? Brain cells. What if, pagsamasamahin mo pa rin, yung kapirasong laman ba, magpa-function? Parang parang computer, bumili ka ng hardware, bumili ka ng PC. Tatakbo ba yan pag walang software? Diba kailangan
mag-install ka ng Windows. Kailangan mag-install ka ng mga other program para tumakbo yung PC. Hindi siya tatakbo pag walang walang software. Kahit gaano ka bilis yung yung RAM mo. Tapos gaano kaganda yung hard drive mo. May speed din yan. Kung walang software, hindi tatakbo So, parang gano'n yung argument about ayan. Hello, you're back? Okay. Yeah, in-example ko kanina Another while internet problem. yeah, in-example ko kanina to kayo, yung body natin para siyang PC. 'Di ba? Kahit bumili ka ng mga mamahaling items na hard drive, RAM, pagsama-samahin mo, hindi tatakbo kung walang software. Kailangan mo ng Windows para tumakbo 'yan. 'Di ba? Similar with our body, kahit gaano kaganda yung katawan mo, kung walang software na magpapatakbo diyan, hindi pa rin siya gagana. Oh, naghang na naman siya. Naghang na naman. Ano lulutuin ko? Hello. Ayun. So dati ko pa naisip, share ko muna habang nintay natin si Tokayo. Dati iniisip ko na yun Bakit yung kunyari bumili ka ng kapirasong karne sa palengke? Ba't di siya nabubuhay? Anong kailangan niya? Kailangan niya ba ng blood supply? Kahit pag nag-pump ka ng blood supply dyan, mabubuhay ba yan? Hindi pa rin May kulang may something. Ayan, mabalik siya. Meron pa pala isang reference na maganda. Isa Breaking Bad. Breaking Bad. Research nga natin yon. Breaking Bad. Yan, flashback. A younger, more hirsute Mr. White deduces that the chemicals in the human body, 63% hydrogen, 26% oxygen, 9% carbon, 1.25% nitrogen, 25% calcium, 0.0004% iron. Is the human body composition real? In relation to the dissolution of medium. Hanapin ko lang oxygen 26 when you natin Walter White points out so that's I don't know. It seems like something's missing. %. We are 0.19. Okay. This is a good breakdown of the human body. Good breakdown of the human body. Share ko yung link. Share ko lang yung link in discussion ni Walter White at ni Gretchen Schwartz. Yan. Walter White points 0.19. There we go. So the whole thing adds up to 99. Ito ang composition ng human body. 99.888042%. Kulang 0.111958%. Shy. Kulang, no? Pag nung bin-breakdown nila, I don't know, hindi ko pa na fact check to kung totoo.
Hintayin natin si ano. Hintayin natin si ano. Yep. Okay, so ito, ano, i-share ko. Binilagay ko yung link sa mga panood nito. Si Walter White nag-flashback ano yung composition ng human body, no? So, tinotal nila kung ilang percentage yung mga carbon, oxygen, and so on and so forth. Umabot lang sila ng 99.888,042%. Kulang daw ng 0.111958. Kulang. Wala, binreakdown na nila lahat. Kulang. So, sabi ni Gretchen, yung kausap niya, baka yan yung human soul. Yun yung spirit. No? Yun yung kulang. Hindi, dapat kasi 100% eh. So, with that, tapusin na kaya natin to. Dali lang ha. Ay, sandali lang. Message lang natin si ano. Yes. Okay, so yan. Sinabi ko yung link. Nilagay ko yung link. I-research nyo na lang. Na bin-breakdown nila Walter White yung ano, yung human body in terms of chemistry. Kulang daw ng certain percentage. So suggestion ni sabi ni Gretchen, baka yan yung human soul. So with that, siguro tatapusin na natin yung discussion na to, no? About paranormal experience, paranormal and prepping. And i-repost ko to sa YouTube channel ko, Zerzal Adventures. And what else? Halloween ngayon dyan sa inyong Halloween night. Dito, Halloween ng umaga. And watch out for future updates. So, that's it, guys. Ano na ako? Mag-out na ako. Bye. Sakto, 2 hours tayo.